Alright, so good morning po sa inyo mga kapatid. Ito si Joel Villanueva. Nagwawala magdidemanda raw. Meron na siyang kausap ng mga grupo ng mga abogado. Kakasuhan daw po nila yung mga nagpapakalat ng pictures, ng video na na may ugnayan siya. Yan ay magkatabi sila. Yung kumakalat ngayon yun, magkatabi sila ni Alcantara. Kung wala naman, napakadaling pa sabihin, wala akong ugnayan dyan. Wala akong transaction with him. Di ba? Tapos ang kwento, wag niya din ignore na. Natural na atakihin siya dahil pinakikita na parang wala kang malasakit sa mga kababayan mo. 'Di ba? Dapat noon mo pa to kinanatong mga to. Oh. Yung mga flood control projects diyan. Eh lumilitaw ngayon, parang ngayon ka lang nag-iingay. Ayan na, Senator Villanueva, tinanggi. O di dapat hanggang dyan lang. Tapos, hindi na yung nagngangak-ngak. Pasaway rin ito si Attorney Claire. Sabi niya, di ba? Nakitaan itong si Joel Villanueva na chami-chami doon sa DE dati. Nag-chami-chami sila. Ano chami-chami? Ay nako, chami-chami. Ay nako, so eto si Joel, the best actor muna. Pinapalitan! Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan! For almost 40 years, hindi ginagalaw! For almost 40 years! Hindi basta-basta pinakikialaman, bakit? Kaluluwa ng bayan to! That was a year ago. Okay, that was a year ago. Parang related yata yan doon nung pumirma yung mga kongresista tungkol doon. Basta galit na galit sa house niyan eh. Kongreso yung tinutukoy yun dyan. And 40 years ay hindi ginagalaw yun yung constitution natin. No. I have the original video niyan eh. You know, 20 minutes mahigit yan. Ka-interpellation niya dyan si Bato de la Rosa. Yan. So eto yung statement niya na mag-asampa siya ng reklamo. Sabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na ho kami ng mga lawyers namin. Yari. Spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Sir, yung mga video na kumakalat na kasama mo doon si Alcantara, ito ba yung pinatutungkulan mo, kakasuhan mo? Lahat po no ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan. Yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta yung atensyon sa mga tao na hindi sangkot o kahit na dumating yung time na sila na yung natutukoy nitong totoo na nangyari, na may ebidensya na, sasabihin at gagawa na naman ng special ops, whether it's in media or social media, na soft landing na sa kanila, hindi na sila. So yan po yung talagang modus operandi at alam na po natin yan, matagal na po tayo dito at even you guys here in the media, you know very well if an article is an operation, if an article or a video clip from the vlogs are kargado ng demolition job or operations. So far wala pa akong napapanood na ibang mga videos yung yung sinasabi niya, tinutukoy niya, or even vlogs, wala pa akong napapanood na ganon. I'm too busy para manood ng vlogs ng ibang mga kasama ko kahit gusto ko. Swerte lang yung nasisilip-silip yung kina Mami Peng, yun. Pero yung sa iba, wala pa ako napapanood. Siguro after this, maghahanap ako bago pagkatapos ng live na to. Ay nako. Pero grabe naman, di ba? Parang maging ganyan yung kanyang reaction. Pareho lang din naman sila ni Bong Revilla. Bong Revilla, ganun din. Magdidemanda dahil natalo. Hindi kasi, meron ding mga mga residente rin kasi ng Bulacan, yung nagpapahamak sa kanya. Di ba? Meron nga doon yung isang event na may pinasinayaan sila, may parada. Tapos doon ko nga nalaman na si Alcantara pala, taga Bukawi, Bulacan din. May binabanggit doon na nag-request yung kanyang yung mayor na kapatid niya ng pondo ay nang gawin yung isang proyekto kaya lang walang pondo, kulang. Ang sagot naman sabi ni ang sabi ng mayor, bahala diyan si Ading. Yan kwento yan ni ni Alcantara. So ano ibig sabihin ng Ading? 'Di ba? Hindi naman si Congressman Villanueva yung tatay nila yon. Siya yung siya yung Ading na tinutukoy na siyang bahala magpapapondo. 'Di ba? Diyos ko naman. Tsaka hindi naman magkakapiyok-piyok ng ganyan, no? Hindi naman magagalit yung mga tao sa kanya, mga Bulakenyo. Yamang senador ka. 'Di ba? May magagawa at magagawa ka. Imposible hindi niya nakikita, hindi niya alam. Namigay pa nga daw sila ng ayuda ron sa mga nabahaan. Tapos dapat doon pa lang nagsagawa na kayo nagpa-hearing ka na sa Senado, nag-investigate ka na. Nangyayari, ngangaw-ngaw siya ng konti tapos wala na naman.
'Di ba? Walang konkretong konkretong aksyon na pwedeng gawin bilang isang senador to find out the truth. Ilang pagkakakilala niyo, Sir P. Alcantara? Do you know him on a personal level? Well, we are kababayans. So, Di ko that's ba the o only adik? thing, no? Di ko At, ata yung banggit tayo, ko. binabanggit natin. Victoria, Dico or Ading, 'di ba parehong kapatid lang 'yun? ilang beses ko sinabi sa'yo, wala dapat santuhin dito. Dito sa sinasabi ko, na binabanggit ko, tatamaan lahat ng DPWH dito. Ghost Project, klaro. Itong Wow Wow at itong St. Timothy. Yung St. Timothy, nag-lie dito sa Senado during the committee hearing. She took her oath na hindi siya magsisinungaling pero nagsinungaling siya. So it's probably the main reason why yung si Wow Wow did not even talk, no? Somehow kahit na pinagtatawanan siya ng buong mundo dahil alam na nagsisinungaling siya, somehow may good deed siya na alam niya na ayaw niya magsinungaling. Sir, sinabi niyo sa ng mga video na yan na tina-target kayo. Definitely the culprits. The culprits. Tinutukoy niya the culprits. Alam niyo naman, yung salarin. Sino yung salarin na yon? E di yung financier ng atake sa kanya. Yun ang ibig sabihin. Na merong grupo na umaatake sa kanya, ganun, na merong concerted effort. Siguro, sabay-sabay yung mga atake sa kanya na magkakapareho yung mga materials na ginagamit. Kaya sinasabi niyang kargado. Pero ano pa man, di ba? Hindi dapat ganun ang reaction na kakasuhan ko, didemanday ko, usap na kami ng mga abogado namin. Naku, napaka-iyakin naman nun pagka ganung klase. Tingnan natin, magpo-prosper ba yan yung kanyang pinagsasabi niya na sasampahan niya ng kaso? Eto, from the Supreme Court. Sabi diyan, the Supreme Court emphasized that the statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties unless done maliciously. Diba? Ibig sabihin ng done maliciously, yung talagang wala namang basehan, wala namang wala namang koneksyon, yung atake, kumbaga inimbento lang, diba? Walang pruweba. No. Ang purpose lang talaga ay manira. Alam mo, gumamit ng AI, diba? Para makapag-produce ng ebidensya, pero fake naman, walang basehan. Yung ganon. Pero kung hindi naman po, bagkus ito may kinalaman sa iyong trabaho, sa performance mo sa trabaho bilang halal ng bayan, aba, sabi ng Korte Suprema, walang libel doon. Hindi yan libelous. So, anong sasampan nila? Unjust vexation kasi napikon siya. Papakaiyakin naman pagka ganon. Diba? Ayan Statements against public officer not slanderous when related to the performance of duties. Okay, again, GR number 246824. And December 6, 2023. Labargan versus People. Yan yun. Ay, nako, Joel, iyakin. Okay, iwan na natin si JIL.